Another day, another J. Fern's wife story. Nung isang araw nga, magandang sikat ng araw, kaya naisipan ni J. Fern na painitan ang lahat ng mga manok. Kaya inilagay niya sa screen itong mga bagong pisang sisiw sa incubator para mainitan. Pati yung mga sisiw na nilimliman ng aming black brood hen ay pinainitan din ni J. Fern, tinakluban niya lang ng crates para hindi makawala. Halos 3 linggo din kasing nagulanan kaya hindi naiinitan ang mga sisiw. Pati yung nasa brooder na mga sisiw ay ibinaba din ni J. Fern para mainitan. Nilagyan lang namin ng patuka para hindi sila magingay. Lagi lang nakalagay ang mga sisiw sa folding kaya naninibago sila dyan sa screen dahil sobrang liwanag. Kailangan din ng araw ng mga sisiw para sa vitamin D. Yung mga bulik ay pinainitan din ulit ni J. Fern at inilagay sa scratch pen, pati itong mga nasa brooder. Malalaki na nga ang mga sisiw sa brooder pero ngayon lang sila ibinaba sa lupa. 1 buwan na rin ang mga sisiw namin na nasa brooder. Itong mga sisiw na nasa screen ay 5 days old at yung nasa may crates naman ay 2 days old pa lang. Maganda nga ang sikat ng araw ngayon, sana ay huwag munang umulan. Yung mga cockerels namang nasa multipurpose pen ay inalpasan na rin ni J. Fern, kaya ayan, nagpapahinga na sila sa kanilang tambayan, palibasa, tapos nang tumuka. May mga natira pang cockerels sa multipurpose pen itong nasa pangalawang pinto at unang pinto. Maiila pa itong nasa unang pinto, kaya yung nasa pangalawang pinto lang ang aalpasan namin. Pinabuksan na nga sa akin ni J. Fern ang pinto ng multipurpose pen para makalabas na ang mga cockerels dyan sa pangalawang pinto. Kaya lang, kahit nabuksan ko na ang pinto, ay ayaw pa rin lumabas ng mga sisiw. Palibas sa first time nilang pakakawalan, hindi alam ng mga sisiw kung paano lalabas sa multipurpose pen. Maya-maya nga ay lumipad na palabas yung isang sisiw. Pero yung ibang mga kasamahan niya ay nandoon pa rin lahat sa multipurpose pen at hindi pa rin lumalabas. Nakahapon lang sa may pinto pero hindi lumilipad palabas. At nung inabog ko naman, imbis na lumipad palabas, ay lumipad ulit papasok. Hindi pa kasi sanay pakawalan ang mga cockerels na yan kaya hindi lumalabas ng multipurpose pen. Kaya naisipan kong abugin na lang para lumabas ng kulungan. Kumuha nga ako ng pang-abog para lumipad na sila palabas. Hindi kasi maiilap ang mga cockerels na yan, sanay na hinahawakan, kaya kahit na lumapit ako ay hindi pa rin sila lumilipad palabas. Kailangan talaga may pang-abog, kaya ayan, naglabasan na sila lahat. Inalpasan din namin sila para makapulpog dyan sa labas at para masanay na ring alpas bago alpasan sa range area. 21 nga lahat ang inalpasan naming mga manok, kaya ayan, magulo na naman ulit dito sa likod ng bahay namin. Sana lang ay wag habulin at paluin ng malaking cockerels ang mga maliliit na cockerels. Maya-maya nga ay ibinalik na namin sa folding ang mga sisiw at sa brooder. At bago ulit pumunta si J. Fern sa manukan, ay ibinaba naman niya ito namang mga brood hen na nasa battery cage. Ibinaba na nga niya at inilagay sa scratch pen para makapulpog ang mga brood hen dahil matagal na silang nakakulong. At bandang 2:00 naman ay bigla na namang umulan ng malakas, buti na lang ay saglit lang. Buti na lang ay naibalik ko na ang mga brood hen sa battery cage. Itong mga cockerels naman ay kanyang-kanyang puntahan sa mga kubo para hindi sila mabasa ng ulan. At pagkatapos nga ng ulan, ayan na naman ulit sila sa gitna. Sa kubo ko naman nilagay ang mga feeder nila para kapag tumuka sila ay hindi sila mabasa ng ulan. Pagdating naman ni J. Fern sa manukan ay malinis na ulit doon dahil nag-grass cutter na ulit si Richard dito sa cording area. Itong cording area nga muna ang pinag-grass cutter ni J. Fern dahil hindi naman dito masyadong maputik. Pero yung sa kabilang lote ay hindi muna pinag-grass cutter ni J. Fern dahil maputik pa doon. Medyo may tubig pa kasi sa kabilang lote kaya hindi muna pinaputol ang mga damo doon ni J. Fern. Kapag nagdire-diretso na nga ang araw at kapag naiga na ang tubig at tumigas na ang putik ay saka na lang ipapag-grass cutter doon. Maganda na ngang tingnan ang cording area kapag nag-grass cutter ang mga damo doon dahil maluwag din siyang tingnan. Hindi na rin masyadong maputik dito dahil lumina na rin ang agos ng tubig sa kanal. Wala na rin masyadong nasinip na tubig sa lupa. Kapag malakas kasi ang agos ng tubig sa kanal
kanal ay nagkakaroon dito sa cording area ng parang mga bukal ng tubig. Sana dire-diretso na nga ang pagganda ng panahon para mapungusan na rin ang mga manok dito. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!